Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo muli ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng banal na misang ito para makatanggap tayo ng grasya, ng pagpapala galing sa Kanya. Alam natin na ang buhay ay hindi madali. Ang ating mga trabaho ay nakakapagod. Maraming pagsubok para makamtan natin ang ating mga panaginip at pangarap. At isang napakabigat na pinagdadaanan natin minsan ay ang ating mga relasyon at ugnayan sa bawat isa. It is not easy to love. It is not easy to stay faithful in a relationship. Kaya naman kailangan palagi natin ang tulong ng Diyos. Minsan, ang mga ibang mag-asawa, iniisip na ang sagot para sila'y maging payapa at maging masaya ay ang pagdidiborsyo, ang paghihiwalay. At minsan, mayroong mga iba na nagagalit sa simbahan. Bakit daw hindi pinapayagan ng simbahan ang paghihiwalay at diborsyo? Ayaw ba daw ng simbahan na sila ay maging masaya? My dear friends, it is not the church who is against divorce, but it is God. Tandaan nyo yan. Hindi kagustuhan ng Diyos ang paghihiwalay na mga mag-asawa na pinagsama niya sa banal na kasal. Ano ang sabi ni Padre Pio? That divorce is a passport to hell. Ang paghihiwalay ng mga kinasal na pinagtagpo, pinagsama ng Diyos ay ang pinagmumulan ng karanasan ng impyerno. Ang may kagustuhan ng paghihiwalay ay ang masama dahil ang demonyo sinisira niya ang lahat ng ginawa ng Diyos. Ang unang ginawa ng Diyos pagkatapos niyang nilalang ang mundo ay ang pagsasama ng lalaki at babae. Mag-ingat tayo. Kaya naman, hilingin natin muli ang awa, ang tulong, ang basbas ng Diyos, lalong-lalo na para sa mga mag-asawa na dumadaan ng pagsubok sa kanilang ugnayan, sa kanilang pagsasama, sa kanilang relasyon. Naway, manumbalik muli ang katapatan, malasakit, ang pagmamahal ng bawat isa. Dahil pag matibay ang pagsasama, pagbuhay ang pagmamahal, diyan tayo makakaranas ng tunay na kapayapaan, tuwa at galak. Sa mga pagkakataon na kung saan galit, pagkamuhi ang nanatili sa ating puso at kalooban, nakalimutan nating magpatawad, nakalimutan nating magpasensya, nakalimutan nating magmahal.
Hilingin natin muli ang awa ng Diyos para tayo ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandaang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanan ay ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan. Sa iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang
at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na hadikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, nawa'y maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahon, pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpabanal sa kanila at iisa ang Ama, nagpapabanal at nang pinapaging banal. Kaya hindi niya ikinahaying tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia,
pagmamahalan natin ng Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya ay lulubusin. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang itinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa, kaya't hindi na sila dalawa, kundi iisa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ay nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sino mang humihiwalay sa kanyang asawa at ang mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin." May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang suwayin. Sapagkat sa mga katulad nito, nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan nyo. Ang sino man hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinanlong ni Jesus ang mga bata at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Happy Sunday po sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa lahat ng ating taga-subaybay sa ating online mass. Dasal at dalangin ko po na kayong lahat ay nasa mabuti at magandang kalagayan pa rin. May isa pong kwento tungkol po sa isang mister na kasama niya ang kanyang misis. Sila pong dalawa ay kumakain. Bigla-bigla, meron pong isang magandang babae ang napadaan. At bigla ba naman hinalikan itong kanyang mister at umalis. Ito pong napakaganda at sexy na babae. Sabi po nitong misis sa kanyang mister, galit na galit, nanggigigil po siya. "Sino yon?" At ito naman pong mister, parang wala lang sa kanya, sinagot naman ang misis niya. Yun ba? Kabit ko yon." Sabi niya, napakatapang po na sumagot nitong mister. At sabi po nitong misis, "Ayaw ko na, hiwalayan na tayo, mag-divorce na tayo." Sabi po nitong misis. At ito pong mister, sinagot yung kanyang misis. Sabi, "Sige, okay lang na maghiwalay tayo. Okay lang, sige, mag-divorce na tayo. Pero tandaan mo to ha, pag naghiwalay na tayo, wala ka ng masasakyan na Land Cruiser. Pag naghiwalay na tayo, wala ka ng allowance na 50,000 per month. Pag naghiwalay na tayo, hindi ka na makakapagpaparlor, hindi mo na mabibili yung mga paborito mong makeup. Pag naghiwalay na tayo, wala nang bibili sa'yo ng gusto mong LV bag, Gucci bag. Pag naghiwalay na tayo, hindi ka na makakapunta sa Boracay, sa Hong Kong, sa Europe, sa Amerika. Pag naghiwalay na tayo, hindi ka na rin makakakain sa fine dining restaurant. Kaya ang tanong ko sa iyo, gusto mo pa bang maghiwalay tayo?" Tahimik ang babae. Hindi po siya umiimik, hindi po siya kumikibo. At nagpatuloy daw po sa pagkain itong misis niya. Bigla-bigla,
dumating naman po itong kakumpare ng mister niya. Aba, meron din pong kasama, sexy, magandang babae. Kinausap itong mister, pagkatapos sila mag-usap, biglang umalis. At napatanong po itong misis, sabi, "Honey, sino yon? Hindi ko yata kakilala yung kasama ni kakumpare." At sumagot po itong mister, "Ah, yun ba? Kabit yun ni kumpare," sabi niya. "Ah, ganun ba?" sabi po ni misis. Bigla sabi po nitong babae, "Huwag kang mag-alala, honey. Mas maganda yung kabit mo kaysa sa kanya," sabi niya. "Huwag mong pagpapalit yun, ha?" sabi niya. Mga kapatid, ang tanong, ano ba ang mas masama? Ang nakikiapid o nakikipaghiwalay sa asawa mo? What is more sinful? To have an affair or to get a divorce? The answer? Both. Ang dalawa ay masama. Both are wrong in the eyes of God. Remember this. To commit adultery destroys our purity. But to get a divorce destroys the unity of the family. Hindi po sapat na magsama lang ang mag-asawa. Kasi kung malayo naman ang loob nila sa bawat isa, para na rin silang naghiwalay. Amen? My dear friends, understand this. Divorce happens not in the court. Divorce happens not when you sign legal papers. But divorce and separation happens in the hearts of married couple. Kapag hindi nyo na napapatawad ang bawat isa, kapag nagtatanim na kayo ng galit at inis, kapag hindi na kayo nag-uusap at nagpapansinan, kapag wala na kayong malasakit sa bawat isa, parang naghihiwalay na rin kayo. Diyan nag-uumpisa ang divorce niyo. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagmamahalan? Paano nyo alam na mahal nyo pa rin ang bawat isa? Remember the very beautiful definition of St. Thomas Aquinas of what love is. St. Thomas teaches us that loving means to will the good of the other. Kapag ginugusto mo na mapabuti ang iba, ibig sabihin, tunay kang nagmamahal. Kaya nga, kahit na gigil ka sa asawa mo, pero hindi mo matiis na pakainin siya pag gutom na siya, ibig sabihin, nagmamahal ka. Kapag nagsasawa ka na dyan sa ugali ng asawa mo, pero naaawa ka pa rin sa kanya pag may sakit siya, ibig sabihin, nagmamahal ka pa rin. Kahit na iniwan ka na ng asawa mo, pinagpalit ka sa iba, pero pag naaalala mo siya, pinagdarasal mo pa rin siya sa Panginoon, ibig sabihin, nagmamahal ka pa rin. Tandaan niyo po ito, magbabago ang lahat dito sa mundo. Ang itsura niyong mag-asawa, ang nararamdaman niyo sa bawat isa, pero harinawa, ang isang bagay na hindi magbago ay yung pagmamahal niyo sa bawat isa, yung kagustuhan niyong mapabuti pa rin ang bawat isa. Dahil kung meron kayong pagmamahal, kakayanin nyo lahat ng pagsubok, lahat ng problema sa buhay na ito. Amen? As St. Paul tells us, teaches us, love bears all things. Love believes all things. Love hopes all things. And love endures all things. Wow! Ang ganda po. Kaya magandang itanong po ito, ano ang magandang gawin para maiwasan ang paghihiwalay ng mga pinagsama ng Diyos? Are there ways that we can do wherein we can save a marriage on the brink of separation, on the brink of divorce? Allow me to give you these 3 ways so that your married life, so that your loving can continue to become peaceful, to become faithful and happy. Ang tawag ko po dito ay ang ABC of a loving and happy marriage. Letter A, affirm each other every day. Meron pong isang doktor, ang pangalan po niya ay si Dr. Gottman, isa pong psychologist. Nakita po niya sa pag-aaral
na 90% ng mga mag-asawa naghihiwalay. Ano po ang dahilan? Dahil meron pong nawawala o nagkukulang sa kanila. Ang tawag po niya dito ay bid for attention. Sabi po niya, ang mga mag-asawa, kapag hindi na daw sila nagpapansinan, pag hindi na sila tumutugon sa bawat isa, doon po nag-uumpisa ang sakit ng loob. At pag nagtanim ng sakit ng loob, diyan po lumalaki sa galit. At kapag nanatili ang galit sa puso, namumunga daw po yan ng pagkamuhi. Halimbawa po ng sitwasyong ito, sasabihin ng mister, uuwi po yan galing sa trabaho. Nakakapagod naman. Pero hindi daw po tatanungin ng misis, ano bang nangyari? Kapag hindi daw po pinansin, hindi pinakinggan ng misis yung sinasabi ng mister, yan daw po ay ang umpisa ng galit na kalaunan nagre-resulta sa paghihiwalay. O kaya naman po, kapag po ang misis palagi lang daw humihingi ng pera, hindi naman kinukumusta itong mister. Kahit sino naman po, hindi po ba nasasaktan kapag hindi siya pinapahalagahan? Kaya sabi po ni Dr. Gottman, ang mga nagtatagal na pagsasama ay yung mga palaging nagre-react, sumasagot, tumutugon sa sinasabi ng asawa. Kaya nga po, balikan nyo itong libro ng Genesis. Saan daw po nanggaling ang babae? Sa tadyang ng lalaki. Ano pong ibig sabihin nun? Kung ang babae galing sa buto, sa tadyang, sa katawan ng lalaki. Isa lang ang makakapagkumpleto. Isa lang ang makakapagbuo sa buhay ng isang lalaki. Walang iba kung hindi ang isang babae. What completes the life of a man is another woman. Kaya nga, isa lang ang ating puso. Para ang ating puso, binibigay natin sa isa. The first way for your marriage to become happy and loving is that you should reciprocate one another. Affirm one another. Kapag may sinabi ang mister mo, makinig ka. Pay attention. Huwag mo siyang sisigawan. Huwag mo siyang tatarayan. Kapag may napansin ang misis mo, maging interesado ka doon sa sinasabi niya. Huwag naman palaging nakatingin dyan sa iyong cellphone. Tandaan niyo po ang buhay mag-asawa para daw pong kape. Ang kape lumalamig pag pinabayaan mo. At ganyan din po sa buhay mag-asawa. Lumalamig yung puso, yung damdamin. Pag hindi mo na pinapansin, pag pinabayaan mo na. Letter A, my dear friends, continue to affirm one another every day. Letter B, boundaries are important. Ano po ang sabi ni Jesus? Balikan niyo ang Ebanghelyo. When God joined a man and woman, the man shall leave his mother and father and be joined to his wife. And the two shall become one flesh. Hindi na sila magkahiwalay. Isa na lang sila. Aminin po natin, true talk lang po, no? Isang dahilan ng pag-aaway, paghihiwalay ng mag-asawa, ito ay dahil palaging nakikialam ang mga biyenan. Amen? Minsan, pati mga bayaw, pati mga hipag, nakikisawsaw dito sa pinag-uusapan ng mag-asawa. Mga minamahal kong kapatid, tandaan niyo po, kapag nag-asawa na kayo, ang asawa mo dapat ang number one sa buhay mo. Kapag meron ka ng asawa, ang dapat kasangga mo, ang dapat pinagtatanggol mo, ay yung asawa mo. Amen? Ang asawa mo dapat ang best friend mo. Amen? Also, remember this. Put a boundary between you and the opposite sex. Kung minsan, meron mga ibang mister, sinasabi sa asawa nila, may nakaklose na babae, kaopisina, ay, kaibigan ko lang yan. Mga kapatid, mag-ingat po kayo, ha? Kasi kahit naman ang mga magkakaibigan, nai-in love sa bawat isa. Huwag kang masyadong close sa ibang babae o sa ibang lalaki. Ang dapat pinaka-close mo ay yung asawa mo. Amen? Kung may problema, yung babaeng yan, nag-o-open up sa'yo, chinachat ka, sabihin mo.
sa asawa mo. Kasi hindi po malayo, mahuhulog ang loob niya sa iyo. Amen? Huwag niyo din pong hahayaan na isakay niyo isang babae, ng lalaki, kayo lang dalawa sa kotse. Tandaan niyo po, yung front seat ng inyong kotse, that is reserved for your wife only. Amen? At kung kayo man po ay i-invite na yung babae, lalabas kayo, kakain kayo na kayo lang dalawa, please refuse that. Kung gusto niyang lumabas, dapat isama niyo ang inyong asawa. May asawa ka na, tandaan mo, dapat kayong dalawa, pinakamalapit na malapit. Huwag mong ilalapit ang sarili mo sa iba dahil diyan mag-uumpisa na lumalayo na ang iyong feelings, ang iyong nararamdaman sa iyong asawa. Kapatid, bakit ba naghihiwalay ang mag-asawa? Dahil madalas nakakalimutan na nila na iisa na lang sila. Sabi nga ni Jesus, they are no longer two, but they are one. Kapag ang isang parte ng iyong katawan ay hindi sumusunod sa sinasabi ng isip, kapag ang isang parte ng iyong katawan humihiwalay sa iyo, anong ibig sabihin? May sakit yan. May problema yan. So practice putting boundaries and limitations with other people so that you may have a loving and happy relationship in your marriage. Last, letter C, connect to God always. Kung kailangan may boundaries po kayo, limitasyon sa ibang tao, pagdating sa Diyos, dapat wala kayong boundaries. Dapat close na close din kayo sa Panginoon. Ayon po sa statistics, that 50% of couples who do not pray end up getting a divorce. 78% of couples who married again, nagkaroon po ng ibang asawa, ay naghihiwalay. Sipin niyo po yun. Kaya hindi po ibig sabihin na pag meron na tayong divorce, ay magiging masaya na po ang ibang tao. Marami po dyan na naghiwalay, nag-asawa muli, nakipaghiwalay muli. Mas malaki po ang tsansa na makikipaghiwalay ka dun sa second marriage. Pero ito po ang magandang statistics, that only 1% of couples who always pray, who always go to Mass, gets a divorce. Look at that, the power of praying, the power of being close to God. God is the glue of couples. Ano nagdidikit, anong nagsasama sa mag-asawa? Walang iba kung hindi ang grasya ng Diyos. Remember that true love is a love triangle. Yung pong mag-asawa at ang Diyos. Hindi po magtatagal ang pagsasama kung wala ang Diyos. Kaya nga po, balikan niyo ang libro ng Genesis. Who gave Eve to Adam? Sino po ang nagbigay ng babae doon sa lalaki? Walang iba kung hindi ang Diyos. Kung wala ang Diyos, hindi magkakaroon ng babae sa buhay ng lalaki. Dahil sa Diyos, na kumpleto ang buhay ng lalaki. Napansin daw ng Diyos na hindi masaya ang lalaki. Na lonely siya, nalulungkot siya. At dahil dito, ginawa ng Diyos ang babae. Look at that. Ang naging daan para sumaya ang lalaki ay ang Diyos. Kaya tandaan niyo po, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas para sa mga mag-asawa na malampasan nila anuman ang problema, anuman ang pagsubok ng buhay na ito. Only God can give you, both of you, the wisdom so that you can solve your problems, so that you can go through the challenges of life. Kaya nga po kung gusto nyo na tuloy-tuloy na maranasan nyo ang ganda ng pagmamahal ng bawat isa sa inyong relasyon, anong kailangan nyong gawin? Palagi nyong isama ang Diyos. The number one relationship that you should nurture is your relationship with God so that your relationship with one another would also flourish. There are a lot of reasons to get a divorce. Marami pong dahilan para magkahiwalay. Pero tandaan niyo po ito, kailangan lang natin ng isang magandang dahilan para magpatuloy na magmahal. Even if couples would have a million of reasons to separate, to get a divorce, please find that one good reason to continue loving
each other. Hindi po ba kayo nagtataka bakit po dito sa ating pagbasa isinama yung kwento tungkol po sa mga bata na lumalapit sa ating Panginoon? Isa pong paalaala ito ng Diyos na kung suko na suko ka na, kung talagang hirap na hirap ka na dyan sa asawa mo, sana maalala nyo ng inyong pagsasama ay hindi lang para sa inyong dalawa, na inyong kasal, na ang inyong pagsasama ay para din sa inyong mga anak, para din ito sa mga bata. The Lord is telling us, hey, think of the children. Kung hindi mo na matiis yung ugali ng iyong asawa, sana tiisin mo siya para sa inyong mga anak. Do it, not for you. Do it for others. Continue to love, not for yourself, but continue to love for others, for your children. Malaking epekto sa mga bata ang paghihiwalay ng kanilang mga magulang. When you continue to love, not for yourself, that is what true love is. Because to truly love is to forget oneself and you remember only your loved one. And this is the most beautiful kind of love. My dear friends, please remember 3 ways to deepen your married life today so that you can avoid separation and divorce. Letter A, affirm each other. Letter B, boundaries are important. Letter C, connect to God always. Pagdasal po natin ang mga mag-asawa. Naway manatili po sila na tapat, nagmamahalan sa bawat isa. Dahil kapag nagkakaisa at magpapatuloy na umiibig ang mag-asawa, nagiging salamin sila ng muka ng Diyos dito sa mundo at nagiging instrumento sila ng pagpapala at ng bendisyon ng iba. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika at sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. batay sa mga aral na mga pagbasa ngayon ng pagpapahalaga ng kabanalan ng kasal at ng kahalagan nito sa balak ng Diyos. Manalangin tayo ngayon para sa lahat ng pamilya sa buong daigdig. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang simbahang Katolika sa pumuno ng Santo Papa at mga obispo ay matagumpay na may taguyod ang kasahihayan at katatagan ng mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway pahalaga ng lahat ng Katoliko ang kabanalan ng kasal at ipagtanggol ito laban sa lahat ng pagbatikos at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga mag-asawang dumaranas ng krisis sa kanilang samahan ay makatagpo ng lakas para mapagtagumpayan ang mga problema sa pamamagitan ng dasal at pagmamalasakit sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, ang iyong plano para sa sangkatauhan, ibig mo na ang bawat pamilya ay maging isang sakramento ng iyong mabungang pagmamahal. Pagkalooban mong lahat ng pamilya ng kaganapan ng iyong biyaya at kasiyahan ng iyong presensya. Sinasamo namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pagkamit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinunla, sa sangkatauhan ng Espiritu Santo'y unang aming bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Nitong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig,
kaisa ni Francescong aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihang magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin ang pangapangalan ng mga kapatid nating humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayong mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat na ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tatlong paraan para manatiling masaya ang pagsasama ng mag-asawa at para makaiwas po sa paghihiwalay o diborsyo. Una, letter A, affirm each other. Naway tugunan nyo naman, mag-react naman kayo, maging interesado kayo pag nagsasalita ang asawa nyo. Palagi nyo silang pansinin. Nagiging mainit palagi ang pagmamahalan pag hindi mo pinapabayaan. Tandaan nyo that marriage is like a coffee. When you leave it alone, then it becomes cold. A, affirm each other. At letter B, boundaries are important. Bigyan nyo naman ng limitasyon yung inyong pakikitungo, yung inyong ugnayan sa ibang tao. O kaya naman sa inyong mga katrabaho, o kahit na meron kayong mga kamag-anak, ang number one priority, bigyan nyo ng halaga, ng pansin. Unahin nyo palagi ang inyong mga asawa.
So boundaries are very important. At letter C, closeness to God. Isang milagro ang pagmamahal. Alam natin, napakahirap magmahal, pero napakasarap ang nagmamahal. Pero nagiging posible lang ang pagmamahal kung ito ay nanggagaling sa Diyos, kung tayo ay tutulungan ng Diyos. Dahil tandaan niyo, na ang Diyos natin ay ang Diyos ng pagmamahal. Ngayong araw pong ito para sa ating assignment, para po sa mga mag-asawa. Mag-usap kayo. Tanong nyo lang, masaya ka? Are you happy? Pakinggan mo siya. Kung hindi siya masaya, bakit? Kung masaya siya, bakit? Kung wala pa po kayong asawa, tanungin niyo po ang inyong mga magulang. Mami, Daddy, masaya ba kayo? Then try to listen to them. Kung hindi sila masaya, masaya sila. Anong kwento nila? Dahil tandaan niyo din po, one act of love is listening. When you try to listen to the other, you are trying to show your compassion, your love to them. So, malaking bagay po. Baka yan lang yung hinihintay ng iyong asawa, ng iyong mga magulang, na tanungin niyo sila, pakinggan niyo naman sila. At ang tanong, napakaganda po, masaya ka ba? Naway, pagkatapos mo silang pakinggan, pagdasal mo sila. Naway tayong lahat ay palakasin, gabayan palagi ng may kapal. Sumayin ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.